Walang anak yung mag-asawang yun. Mababait sila. Tapos may pera pa. Eh, huwag ka na mag-alala. Andrea, sige na. Yung anak mo. Andrea. Ganda dito. Sigurado ka na ba dito, Andrea? Maagang nabuntis si Andrea. Pero nang aksidenteng mamatay sa away ang ama na nasa sinapupunan niya, nabuo ang kanyang pasya. Pagkapanganak, ipinamigay niya ang anak upang mabigyan ito ng mas mabuting buhay. Nakipagsapalaran si Andrea bilang DH sa Hong Kong, Singapore, Dubai at UK. Sa loob ng 14 na taon, patuloy pa rin siyang binabagabag ng ginawa niyang pag-abandona sa kanyang anak. Oh, that's amazing. Almost done. Oh, yeah. That's nice. After all these years, you're still doing that? Yes, ma'am. I still have hope that one day I will see my daughter. Harry, your school bus is here. All right. Take care. Bye, Mommy. Bye, darling. Bye. Bye, Nanay. You take care. Bye. 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 Insan, oo, naku. Sensya ka na, ngayon lang ako nakatawag, ha. Oo, salamat. Nakuha ko na yung padala mo sa akin kahapon. Ay, mabuti nga napatawag ka. Tamang-tama day off ko ngayon. Ano ka ba naman? Kayo pa ba? Alam mo, mga anak mo parang mga anak ko na rin. Tsaka kayo na lang ang pamilya ko dyan sa Pilipinas eh. Si Chang, tinakwil na ako. Kayo na lang talaga natitira sa akin. Ewan ko ba, Pinsan? Alam mo ba, walang araw na hindi sinuntok ang puso ko tuwing naaalala kong anak ko. Napakawalang kwenta ko talagang nanay. Isipin mo na lang, mayaman yung nakaampon sa anak mo. Kay Ruan. Isipin mo, maganda ang buhay niya ngayon. Hindi mo na kailangan sisihin ang sisihin pa ang sarili mo, ha? Kasi wala namang may gusto sa nangyari. Pero sana tama ka nga. Sana maayos ang buhay niya ngayon. Sorry. Alicia, ito ka na naman eh. Sorry na nga, di ba? Anong sorry? Eh, sinadya mong buhusan ako. Huwag ka nga bintangera. Bakit naman kita bubusan ng tubig? Kung sinadya ko yun, dapat ito na ginawa ko sa'yo. Sumusobra ka na! Sumusobra ka na! Mami! What is happening? What's going on? Mami, sinabunutan niya po ako. Kasi, Mami... Alam mo, hindi naman gagawin ng ate mo kung wala ka namang ginawang masama. Tell me, what did he do again? So ako na naman. Bakit ba every time nag-away kami, siya na lang lagi mong That's enough, yan? okay? Kahit ilang buwan lang ang tanda ng kapatid mo sa'yo, ate mo pa rin siya. At dapat iginagalang mo siya, okay? Isa pa, mga dalaga na kayo. Hindi na bagay mga away bata na ganyan. Plus, it's your sister's birthday in a few days. Baka pwede naman maging gift mo na huwag mo na siyang iaaway. Okay? Go to your room! Mami?
Bakit ganun si Alicia? Lagi na lang siyang galit sa akin and pag tinurad niya ako, parang hindi niya ako kapatid. Pabayaan mo na yung kapatid mo, okay? Kakausapin ko siya. Umupo ka muna dahil kailangan mo na mag-insulin. Here. You've had a child. What happened to her? I had to give her away. I'm sorry, but why did you do that? It was the best option I had then. My aunt wouldn't help me. I felt so alone. I felt so scared. And then Ronnie and we decided to live together. But just before I gave birth to my child, Ronnie got killed. And I didn't know what to do. I didn't know how to give my child a good life. Is that gift for her? Yes, ma'am. Today she turns 15. Every year, on her birthday, I wrap one gift. It's when the time comes, I get to see her. I can tell her, I can let her know that I never forgot her. I know it's hard for you to decide right now, but if you can do what you think is right, do it now, before it's too late. Ma'am, I'm afraid. Oh, don't be afraid, my dear. If you want peace of mind, you'll have to confront this ghost from your past that haunts your present. Find your daughter. Talk to her. It's the only way to correct your past. Gusto ko muna ng juice. Kuha lang kayo doon, ha? Just get as much food as you want. Ha? Okay, enjoy lang. Hi, darling. Hi, Mom. Hey, baby. Sayang wala si Dad, no? Don't worry about it. Nag-promise siya na next year wala siyang sampa sa Virgo. And he also said that we're gonna take you to Disneyland for your 16th birthday. Talaga, Mommy? Thank you! Yes, of course, baby. Now enjoy your party, okay? I'm gonna check on the guests. Sa birthday mo, mag-request ka na ng mas maganda dyan. Bakit ba kasi mas mahal yan nila, Mami, kaysa sa akin? Yun nga rin ang hindi ko maintindihan eh. Gusto mo ba? Happy birthday! Thank you, Alicia. Bati na tayo, wala ng away-away. Oo naman. Kaya nga ako lumapit sa'yo eh. Kasi gusto kitang tulungan. Para kasing may mali dyan sa suot mo. Ano? Parang may kulang sa design? Wait lang. Ayan! Alicia, ano ba? Alicia! Nakakahiya, Alicia! Yan! Ano na naman yung ginagawa mo? Ano? Siya na naman kakampihan nyo? Siya na naman kakampihan mo, ha? Yan, yan? Alicia, tama! Alicia, stop it! Ano ba? Bakit ba kasi mas paborito niya? Apple lang naman yan! Alicia, stop it. Totoo naman, ah. Yan ang sabi ni Yaya, ampun lang niyang babae. Alicia, stop it! Go to your room now! Anak, I'm sorry. Mami, ampun ba ako, Mami? Naman kasi importante naman. Mami, importante yun eh. Para alam ko kung saan ko ilulugan ang sarili ko. Kaya pala gano'n na lang yung tingin ng kapag-anak natin sa akin. Kaya pala gano'n na lang yung galit ni Alicia sa akin. Anak, ang tingin ng ibang tao ay hindi nagdidikta. Ang pagiging anak mo sa akin at pagiging ina ko sa'yo, nasa puso ko yun. At sa puso ko, anak kita. Dahil mahal na mahal kita. Wala sa dugo yun.
Wala sa papel, wala sa gatas na iniinom mo. Nasa puso ko yun at nasa puso mo. Anak kita, Rowan. Huwag mong kakalimutan yun. Anak kita. Salamat, Mi. Thank you. Dahil hindi mo pinaramdam sa akin na ibang tao ako. Hindi ka ibang tao. Anak kita. Mommy, kilala niyo po ba yung totoo kong mother? Ikaw naman, Isa, wala kang pasabi. Uy! Naku, kamusta na kayo? Ang lalaki na itong mga bata. Kamusta kayo? Ito kamukha mo. Tita, una na po kami. Sige. Hoy, huwag kayo mag-computer, ha? Saan punta ito mga to? Talaga? Bigla-bigla kang dumarating. Wala ka man lang pasabi. Paano naman kasi, itong amo ko, sinabi ko lang na gusto ko nang makita yung anak ko, gusto ko nang makausap. Dali-daling bumili ng ticket. Eh yun, anong gagawin ko eh? Siyempre, umuwi ako agad. Buti, insan, yung amo mong yan mabait, no? Totoo, napaka-generous nila. Sandali. Maiba nga tayo, ha? Paano mo nga pala naisip na hanapin ang anak mo? Eh, di ba, ilang beses na rin nating hinanap yan sa internet. Wala naman tayo nakita. Alam mo, Maylin, bahala na. Basta lahat gagawin ko para makita siya ulit. Mommy, dito po siya nakatira? Dito kami huling nagkita. Nakapunta na rin ako sa bahay nila dati, kaya na yun yung huling beses na nakita ko. Mommy? Nagtakot lang talaga kasi ako, anak eh. Paano kung bawiin ka na sa akin? Ikaw kayanin kung mawala ka sa akin. Mommy, kahit anong mangyari, hindi po magbabago na kayo yung mommy ko. Sino kaya? Pasok! Kumapit ka lang sa iyo. Kumapit ka lang sa iyo. Ano yun? Andyan po ba si Andrea? Andrea. Yung pista ni Maylin. Naku, matagal nang di nakatira dito yun. Ganun po ba? Alam niyo po ba kung saan na sila nakatira? Sorry, pero wala akong alam eh. Bastang alam ko, matagal na silang lumipat ng bahay. Hindi na yata dito sa barangay na to sila nakatira. Sige, salamat na lang po. Okay, sige. Guada! Kamusta ka na, Andrea? Long time mo. Buti naman nadalaw ka dito, Guada. Naku, mabuti dumating ka. Alam mo kasi tatanong ko sana sa'yo kung may balita ka ba sa anak ko? Nakita ko sila dati. Mukhang masaya naman. Ang ganda-ganda na nga ng anak mo, kamukha mo. Talaga? May paraan ba tayo para matawagan ko man lang yung bata? Baka pwede kong makita. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Talaga, tutulungan mo ko? Oo, tulungan kita. Maraming salamat, Guada. Thank you. Sa labis ng pangungulila, naisip ni Andrea na hanapin ang anak na iniwan niya. Sa tulong ng kaibigang si Guada, agad niyang natunton ang kinaroroonan nito. Hindi ko kaya eh. Ano ka ba? Ayan siya. Siya yung anak mo. Rowan? Rowan, anak? Hi, Mommy. You took na your insulin this morning? Yes, po. Okay, good. Pasok ka muna, anak.
Andrea. Bakit hindi niyo po ako hinanap? Bakit niyo po ako pinamigay? Sorry, anak. Asan po yung tatay ko? May mga kapatid po ba ako? Ba't ngayon niyo lang po ko hinanap? Bakit ba? Ayaw niyo ba sa akin? Anak, hindi. Hindi ko ayaw sa'yo. Ayaw lang kita madamay. Ayoko lang maranasan may hirap na naranasan ko noon. Mahal ka na, Mama. Kakayanin ko naman po eh. Bakit ang bilis niyo sumuko? Sorry, anak. Wala akong kwenta. Sorry. Sana po inilaban niyo muna ako. Sana sinubukan niyo. Yun lang naman ang gusto kong sabihin. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Sorry. Sorry, anak. Sorry. Mami, siya po ba yung nanay? Magkamukha nga. Eh, paano na yan, Mami? Bakunin na rin niya pati si Rowan. Andrea. Vivian, natanggap mo ba yung text ko? Pasensya na, Andrea, pero wala si Rowan dito eh. Hindi ba wala siyang klase pag ganitong araw? Oo, pero may project siyang ginagawa ngayon, tapos dadaan pa siya sa bahay ng lola niya. Vivian, hindi ba nag-usap tayo? Sabi mo, pwede ko makita ngayon yung anak ko. Rowan! Andrea, please. Rowan, nandito si Mama! Andrea, bawal tong ginagawa mo. Pwede kitang ipapulis at Rowan! Andrea, Rowan! please. Andrea. Sandali lang, Vivian. Sandali lang ako. Gusto ko Andrea! Sandali lang, sandali. Rowan! Andrea! Mami? Ha? Kumapit ka lang sa iyong pangarap. O anak, sandali ha. Kung wala ako na maiinom. Alam mo yung mami mo, hindi ko maintindihan ha. Nung isang beses nag-usap kami, ang sabi niya sa akin, pwede raw tayong magkita, pwede raw tayong mag-usap. Tapos bigla na lang nagbago, bigla na lang nagkaganon, hindi ko maintindihan. Pagpasensyahan niyo na po si Mami. Mabait naman po yun. Baka nagkaroon lang ng misunderstanding. Hindi ko alam, anak eh. Pakiramdam ko, gusto ka niyang ilayo sa akin. Kumain ka lang nga muna. Ito, marami akong biniling tinapay, oh. Mamili ka lang dyan. Tapos meron tayong soft drinks. Ay, bawal po ako niyan. Tubig lang po ako. Bakit ka naman bawal? Kasi po... Alam mo, magkaiba kami ni Vivian, ha? Kung sa kanya lahat hindi pwede, sa akin sabihin mo lang, papayagan kita. Okay lang. Okay? Alam mo ba, anak? Kung nandun ako sa UK, tuwing birthday mo, bumibili ako ng regalo para sa'yo. Naipon lahat. Andyan, dala-dala ko. Ibibigay ko sa'yo, ha? Salamat po, Mama. Gusto mo ba huwag na akong bumalik ng UK? Gusto mo ba dito na lang ako? Gagawin niyo po yun? Oo naman, anak. Basta para sa'yo.
makabawi lang sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Huwag ka na malungkot. Kita mo, ang daming dala ni Mama sa'yo, oh. Di ba ito yung mga gifts na inipon ko para sa'yo, eh? Ha? Okay ka lang ba? Andrea, bakit ngayon lang kayo dumating? Anak, okay ka lang? Kanina mo pa siya dapat hinatid dito. Ano nangyari? Yun nga, Vivian, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng bata. Ano yung May diabetes yung anak ko. Kailangan siyang turukan ng insulin sa tamang oras. Di ba dapat kanina mo pa siya hinatid dito? Yaya! Yaya! Pakilalayan naman si Rowan. Yung injection niya nasa kwarto niya. Balak mo bang patayin ang anak ko? Vivian, pasensya ka na. Hindi ko kasi alam. Yun na nga eh, Andrea. Hindi mo alam. Bigla ka nalang sumulpot sa buhay namin. Tapos ngayon magnananay-nanayan ka? Ako ang nanay ni Rowan. Tignan mo kung ano nangyari. Oo naman kasi. Bakit hindi mo muna kasi inalam kung may sakit yung bata o wala? Ang lapit-lapit na namin, Maylin. Pero bakit hindi ko pa rin maramdaman na nanay niya ako? 14 years, Insan. 14 years. Nanay din naman ako. Kung ako sa'yo, kausapin mo yan si David. Basta, ang issue dito, hindi yung pride nyo. Ang issue dito yung kung ano yung mararamdaman ni Rowan. Diba? Ina sa ina, tatapatan kita. Mahal na mahal ko si Rowan. At kung may balak ka na bawiin siya sa akin, inuunahan na kita. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Alam mo, ilang taon na sinayang ko na hindi ko kasama yung anak. At kung alam ko lang na hindi ko kakayanin mabuhay ng walang kamag-anak, ng walang asawa, sana hindi ko na siya binigay sa'yo. Nagawa mo na eh. Vivian, gabi-gabi ko naaalala yung araw na binigay ko siya sa'yo. Vivian, hindi ako makahinga. Vivian, para akong sinasakal. Unti-unti akong pinapatay. Yun din ang mararamdaman ko kung bawiin mo siya sa akin, Andrea. Hindi ko kakayanin pag wala si Rowan. Mamamatay ako. Alam ko. Kaya ako nalang magpapaubaya. Kabalik na ako sa'yo kaysa susunod na linggo. Iiwanan ko na siya ulit sa'yo. Aalis kayo ulit. Kumapit. Ako kayo eh. Anak, makinig ka muna sa akin. Bakit ba ang hilig niyo mangako pero hindi niyo naman tinutupad? Bakit ang hilig niyo hindi panindigan ng isang bagay? Anak, ito lang kasi yung pinakamabuting magagawa ko para sa'yo. Makinig ka muna. Anak, nagkaintindihan na kami ng mama. Makinig ka sa kanya, please, okay? Anak, mag-iipon si Mama, mag-iipon ako. Para sa'yo o para sa atin. Ha? At pagbalik ng mama mo sa susunod ng bakasyon dito sa Pilipinas, pwede na kayo magkita ulit. Anak, alam ko kung anong pakiramdam ng mawala ng isang anak. Ayokong maramdaman ng mami mo yan. Pero paano po kayo? Huwag mo ko intindihin. Kaya ko.
Bukod sa pagkakadugtong ng puso mo sa akin nung pinagbubuntis kita, magkadugtong na rin ang puso natin ngayon. Sa mga ngako ka, huwag mo kakalimutan si Mama. Huwag mo ako kakalimutan. Sa piling ng magulang na umaruga at nagpalaki sa kanya. Imbis na magalit, naunawaan naman ni Roan ang malaking sakripisyo ni Andrea na ipamigay siya. Para lang mabigyan siya ng mas mabuting buhay. Para kay Roan, mas swerte nga siya dahil dalawa na ngayon ang kanyang nanay. I have some visitors coming over. I want you to meet them. Sit. Why, Ma'am? You'll know later. Happy Mother's Day, Mommy Elizabeth and Nanay Andrea. Oh, darling, I love you. Thank you. Happy Mother's Day, Andrea. Mukhang tatagal pa yung balik mo sa Pilipinas, kaya kami nanangisita sa'yo. They messaged me online asking if they could come over, and I agreed. Happy Mother's Day po! Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.